maraming alam tungkol sa mga Chinese na paniniwala at mga pampaswerte. Dahil naku, isa rin po ang Chinese may pinakamaraming gusto magpapasok ng swerte sa kanilang buhay. Eto na nga, nandito pa rin tayo, Kuya Tony Pet. Sa NGMono, World of Positivity, isang fun and educational pasyalan na kung saan ang bida ay ang mga iba't ibang pampaswerte around the world. NGMono, World of Positivity. Gusto ko yan. At syempre para ipaliwanag ang iba't ibang pampaswerte sa iba't ibang panig ng mundo, makakasama po natin ang isang sikat na astrologer na nakakasama natin halos sa pagkailangan natin siya. Nandito po si Sir. Ayan, Hans Kua. Ang unang-una natin is Japanese doll po. Ang mga Japanese doll, pinaniniwalaan po na nagtatanggal siya ng mga malas at para ma-shield po ng mga sasamang sakit o yung mga sakit sa family. Specific na doll na nakikita niyo po ngayon ay tinatawag nilang Hinamatsuri. Tama po ba yun? Apo, itong mga doll naman na to, itong doll na pula na to, kinatawag naman sila ay Daruma dolls. Ang mga Daruma dolls, ginagamit yan para mag-wish. Para mag-wish po sila, ang mga Daruma dolls naman, dapat ilalagay mo muna isang mata mo muna, tapos pagka na-fulfill na yung wish mo, yung second na mata naman. Okay. So pag drawing mo yung isa, magwi-wish ka muna. Tapos pag nagawa na yung wish, magdodrawing ulit ang isang mata. Tama, ganun po yun. Ayos gusto ko yan. So, ang dami kong wish. So, ang dami ng drawing ng mukha niyan. Di ba? Baka mas maraming dolls Oo, ang gagawin mo. tama. Okay, dito naman tayo, Kuya Tony Pet, sa tinatawag nilang kabuto. Ano naman po ang meron? Kabuto, ginagamit yan ng mga warriors during sa Japanese time. Ang kabuto ay pinaniniwalaan nilang shield para hindi pumasok ang mga malas sa bahay po. Ang mga kabuto ay perfect na ilalagay po sa mga police office o yung mga opisina ng mga general. Ito po ang kabuto. May mga miniature versions yan, di ba? Correct, Nakita mo sa mga mesa ng sa mga opisina, di ba? Ayan. Alright, so Okay. ito na ang ating Chinese and Japanese and Korean versions. Ito naman, Arn, dyan ka lang ha. Ito. Hold on to your luck, ha? Oo, dahil may Sige, mga pupuntahan pa drawing kami. dyan. Si Kuya Tony Pet, saan kayo pupunta? Pupunta tayo ngayon sa labas. Alam niyo, napakalaki ng lugar na ito. Actually, alam niyo, mga Europeans, talagang nababaffle sila sa yung ating tayong mga Asians, yung mga ginagawa nating klase ng mga pagka-enamor sa luck. Kaya naman, ito pa, dito naman sa labas naman, ano naman itong mga payong natin? Ang mga payong na colorful na payong po kasi during rainy times, ang rain is pag-enhance ng mga harvesting. Ang mga payong na to ay pagdala ng mga swerte sa bahay. So, itong area na to, kunyari nasa parang, ito yung depiction ng ating kung paano na-view ng mga North Americans ang luck. Ito. So, itong mga payong na ito, yung para siyang it's very visual, di ba? Saka sinasalo niya talaga. Apo. Ito naman isa is yung mga dream catcher. Ang mga dream catcher naman ay yung web niyang yan, sila ay nag-shield o nag-protect para yung mga bad wishes na to, itong mga web na yan, kumapit sa web na yan at hindi na papunta sa wish natin. At yung mga feathers naman na yan, ay pag positive naman yung wish, yung dreams mo, magka-come true o magkakatotoo naman. Alright, good job. Dreamcatcher, di ba? Nakikita natin, meron tayong movie versions niyan, di ba? Ngayon naman, dito naman tayo sa kabilang side. My partner, Love, ay nandyan na. Yes, Kuya Tony Pet, eto naman, dito naman ako sa area ng mga taga-Korea. O, diba? Ayan, at syempre itong hawak-hawak ko po ay isang naka-frame lang pero maliliit po ito, no? Sa Korean na homes daw po, malalaki daw po yung nilalagay nila ng mga mask. Yung tawag na Korean traditional mask na pampataboy daw po ng masasamang espiritu. So, ibig mo, pag pumunta po ako ng Korea, makakita po pala ako ng ganito kalalaki. At syempre, may iba't iba pa rin po silang mga tradisyon at mga paniniwala. Kuya Tony Pet, ano ba mga nakikita natin dito sa may Korean area? Ito, may mga iba't ibang klase ng mga paniniwala, di ba? Halimbawa sa mga panaginip, di ba? Meron din mga simbolo yan, di ba? May mga, halimbawa, na panaginipan natin, yung halimbawa, mga bote, baso, paniki, iba't ibang klase ng mga Chinese ideograms for bat. May mga paniniwala at paliwanag yan. Actually, yung mga Europeans, sa babanggit ko rin enamored sila din dun sa pagka-enamor natin sa luck. Correct. So meron silang study, kaya meron tayo, it's all about symbolisms daw. Kapag halimbawa tayo feeling bad, feeling low, di ba? We hold on to yung kung anong binibigay sa atin ng object ng halimbawa kamag-anak natin. Tapos may wish yun for us for good luck. Correct. At syempre, makikita natin dito, pag nanaginip ka pala ng pupo, hindi pala, sorry sa mga nag-aalmusal, hindi pala siya bad dahil good pala siya. Kaya nung nabanggit ko na bat kanina, maganda rin palang simbolo ng ang mga paniki sa
Koreans, di ba? Swerte raw sa kanila. Ang mga paniki, akalain nyo yun, di ba? Si Sir Hans, meron siyang idadagdag tungkol dito sa mga paniniwala. Opo, pagka napaniginipan nyo daw na yung dreams nyo ay dying, yung dream mo, namatay ka po, sa Korea naman po ay swerte po ibig sabihin ito. Ang ibig sabihin po nito ay may darating na good luck pagdating o pagkagising mo naman. Kabaliktaran po sa ating paniniwala yun. Sa bagay, alam mo, lagi sinasabi ng lola ko na pag nanaginip ako ng, halimbawa, kakaiba, ang lagi niyang sinasabi, hindi, kabaliktaran ang mangyayari dyan. Laging maganda ang mangyayari dyan. I think yun yung tinatawag talaga natin, pampa-good vibes. At talagang positive ka lagi para hindi naman ang buong araw mo ay magiging pangit. O, diba? Ayan, mga kapuso! Korea, ano pa ba yung napuntahan nyo? North America at Japan pa lang po ang napupuntahan namin. Marami pa pong lugar tayong pupuntahan. Tutok lang po kayo dito sa Unang Hirit!